Isang nakabibinging katahimikan ang bumabalot sa malawak na pag-aari ng mga Gutierrez. Sa loob ng marangyang mansyon, kung saan ang bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, ang hangin ay tila hindi gumagalaw mabigat sa kalungkutan na parang isang kumot na humahadlang sa paghinga. Sa kanyang pribadong silid-aklatan, nakatayo si Don Gregorio Gutierrez. Sa edad na 70 ang kanyang tindig ay nananatiling matikas, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila binibigatan ng isang pasaning hindi nakikita. Napapaligiran siya ng mga aklat na hindi na niya binabasa at mga tropeyo ng tagumpay na wala ng halaga. Ang kanyang mga mata, na dati kilala sa talas at awtoridad, ay ngayoy malabo at nakatitig lamang sa kawalan. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama sa isang litratong nakapatong sa kanyang lamesang gawa sa mahogany. Ito ang huling larawan nila ng kanyang yumaong asawa si Isabel. Nakangiti sila pareho, mga matang kumikinang sa kaligayahan sa kanilang ginintoang anibersaryo. Isang alaala mula sa isang buhay na tila ninakaw sa kanya. Dahan-dahan iniangat ni Gregorio ang kanyang kamay na nanginginig. Hinaplos niya ang salamin ng kwadro na para bang mahahawakan niyang muli ang makinis na pisngi ni Isabel. Ngunit ang malamig at matigas na salamin lamang ang kanyang naramdaman, isang pader na nagpapaalala sa kanya ng permanenteng pagkawala. Ang pighati na sa mga nagdaang buwan ay isang tahimik na lason sa kanyang sistema ay biglang sumabog at naging isang marahas na galit. Isang galit sa tadhana sa Diyos sa sarili niyang kahinaan. Sa isang iglap, sinunggaban niya ang mamahaling kwadro. Hindi ungol niya isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Buong lakas niyang ibinato ang litrato sa pader na gawa sa marmol. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang tunog ng nababasag na salamin at nabibiyak na kahoy ay tila pumunit sa katahimikan. Sa sahig, nagkalat ang mga piraso ng kanilang masayang alaala, simbolo ng kanyang nawasak na mundo. Agad na bumukas ang pinto at isang kasambahay na may edad na si Lourdes ang pumasok na may pag-aalala sa muka. Natigilan ito nang makita ang nagkalat na bubog at ang nanlilisik na mga mata ng kanyang amo. "Senyorito Gregorio, ayos lang po ba kayo?" Nanginginig na tanong ni Lourdes. Hindi siya sinagot ni Gregorio. Malamig niya itong tiningnan. "Lumabas ka." Utos niya ang boses. Ay walang emosyon, ngunit puno ng bigat. "At sabihin mo sa lahat na huwag akong iistorbohin." Walang nagawa si Lourdes, kundi ang mabilis na tumango at umatras. Isinarado ang pinto ng may pag-iingat. Naiwan si Gregorio sa gitna ng kanyang winasak na alaala. Ang kanyang paghinga ay malalim at pagod. Ang pagsabog na yun ay hindi nagdulot ng ginhawa, bagkus ay lalo lamang nag-iwan ng isang malaking kawalan sa kanyang dibdib. Ilang oras ang lumipas nang marinig niya ang ugong ng mga sasakyang paparating, ang kanyang mga anak. Dumating si Michael ang panganay, isang abogadong may matigas na paninindigan, at si Christine ang bunso, isang fashion designer na ang buhay ay umiikot sa mga social event. Pumasok sila sa silid-aklatan na may daladalang aura ng pag-aalala, ngunit mayroon ding bahid ng pagkainip. "Dad," simula ni Christine, ang kanyang boses ay malambing ngunit may pilit na tono. "Nag-aalala na kami sa'yo. Hindi ka na lumalabas. Sabi ni Lourdes, nagkukulong ka lang daw dito buong araw. Tingnan mo ang sarili mo, pa." Sabi naman ni Michael habang palihim na sumusulyap sa kanyang relos, "You look terrible. Kailangan mong magpahinga, magbakasyon ka. We've been talking at naisip namin, bakit hindi ka mag-cruise sa Mediterranean o di kaya'y mag-relax sa isang villa sa Bali. We can arrange everything." Tiningnan ni Gregorio ang kanyang mga anak. Nakikita niya ang kanilang sinseridad, ngunit hindi niya maramdaman ang kanilang simpatsya. Para sa kanila ang kanyang pagluluksa ay isang sakit na kailangang gamutin, isang problema
na kailangang ayusin upang maibalik ang lahat sa normal. Hindi nila naiintindihan na ang kanyang normal ay kasama ng namatay ni Isabel. Sa halip na makipagtalo isang plano, ang biglang nabuo sa kanyang isipan, isang madilim at tiyak na plano. Tumango siya ng marahan. Tama kayo. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig. Siguro nga kailangan ko ng bakasyon. Pagod na ako. Ako na ang bahala. Gusto kong mapag-isa. Nagkatinginan sina Michael at Christine, isang tingin ng tagumpay at ginhawa. Sa wakas sumusuko na ang kanilang ama. Hindi nila alam na ang pagsukong yon ay may mas malalim na kahulugan. That's good to hear, Dad. Sabi ni Michael na may ngiti. Just let us know your flight details para mapanatag kami. Matapos ang maikling pag-uusap tungkol sa negosyo at sa mga apo, nagpaalam na rin ang kanyang mga anak. Nang muling bumalik ang katahimikan sa mansyon, umupo si Gregorio sa kanyang mesa. Kumuha siya ng isang piraso ng mamahaling stationery paper at isang pluma. Sa nanginginig, ngunit determinadong kamay, nagsimula siyang magsulat. Hindi ito isang itineraryo ng paglalakbay. Ito ay isang sulat ng pamamaalam. Isinulat niya kung gaano niya kamahal ang kanyang mga anak. Humingi siya ng tawad sa gagawin niya. At sa huling bahagi ng sulat, malinaw niyang inilatag ang mga tagubilin para sa kumpletong pamamahala ng kanyang malawak na imperyo. Ito na ang kanyang huling atas. Isinilid niya ang sulat sa isang sobre at ipinatong ito sa gitna ng mesa kung saan tiyak na makikita ito. Pagkatapos, tumayo siya at lumabas ng silid. Hindi siya nagdala ng kahit ano maliban sa susi ng isang sasakyan. Sa garahe nilampasan niya ang mga bagong Mercedes, ang kanyang Rolls-Royce at ang iba pang mga sasakyang simbolo ng kanyang yaman. Nagtungo siya sa pinakasulok sa isang luma at halos nakalimutan ng kotse, isang kotseng binili niya noong nagsisimula pa lamang sila ni Isabel. Puno ito ng alikabok, ngunit para sa kanya ito ang tanging sasakyan na may kaluluwa. Bago mag-umaga, habang ang buong mundo ay natutulog patahimik, na minaneho ni Gregorio ang lumang kotse palabas ng Marangyang subdibisyon. Walang nakapansin sa kanyang pag-alis. Walang nakakaalam sa kanyang patutunguhan. Ang kanyang biyahe ay hindi patungo sa isang 5-star resort o isang magandang syudad. Ang kanyang huling paglalakbay ay pabalik sa simula. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho palayo sa kabihasnan, narating niya ang isang liblib na baybayin. Ang kalsada ay naging isang makitid na daan ng lupa. Sa wakas, natanaw niya ito, ang luma nilang bahay na bato. Halos natatabunan na ng mga baging at halaman na katayo sa isang mabatong dalampasigan na walang tigil na hinahampas ng mga alon. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang pangarap. Ito rin ang lugar kung saan niya wawakasan ang lahat. Ipinark niya ang kotse sa di kalayuan sa likod ng ilang mayayabong na talahib. Ang hangin ay amoy alat at nabubulok na damong dagat. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng hangin at ang ritmo ng mga alon. Bumaba siya ng sasakyan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likuran ng kotse at binuksan ang trunk. Sa loob, may isang bagay lamang, isang pulang lalagyan ng gasolina. Binitbit niya ito, ang bigat nito ay tila walang-wala kumpara sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang puso. Humakbang siya papalapit sa gibagibang bahay na bato. Isang hakbang na lang at magkakasama na silang muli. Ngunit bago pa man niya maipihit ang takip, isang malakas na kalabog mula sa loob ng bahay ang biglang bumasag sa katahimikan ng paligid. Sinundan ito ng isang matinis na iyak ng isang bata, isang tunog ng takot at sakit. Natigilan si Gregorio. Kumunot ang kanyang noo, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa pagkainis. Sino ang nangahas na guluhin ang kanyang huling sandali? Ang kanyang sagradong lugar ng pagpapatiwakal ay nilapastangan. Ang galit na kanina'y ipinukol niya sa isang litrato
ay muling nag-alab. Mga magnanakaw, mga palaboy, sino man sila, sisingilin niya sa paggambala. Sa kanyang kamatayan, binitawan niya ang lalagyan ng gasolina. Kumalabog ito sa mabatong lupa. Walang pag-aalinlangan, buong lakas niyang sinugod ang pinto. Dahil sa kalumaan at kabulukan, gumuho ito sa isang sipalang lumikha ng malakas na ingay nang bumagsak ang mga piraso ng kahoy sa sahig. "Anong ginagawa ninyo rito sa pamamahay ko?" Sigaw niya ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa loob ng abandonadong istruktura. Ang tanawin sa loob ay mas malala pa sa kanyang inaasahan. Ang amoy ng alikabok, amag at kahirapan ay sumalubong sa kanya. May mga nakakalat na basura sa sulok at sa gitna ay may mga ginawang tulugan mula sa sako at mga lumang dyaryo. At doon sa gitna ng lahat ng yon ay may 3 bata. 3 maliliit na nilalang na may maruruming damit at gusot-gusot na buhok. Ang isa-isang batang lalaki na siguro'y mga 12 taong gulang ay mabilis na tumayo sa harap ng 2 pang mas bata. Ang isa pang lalaki na marahil ay 10 taon ay nakayakap sa isang maliit na batang babae na nanginginig sa takot. Ang mga mata ng panganay na lalaki si Nico ay puno ng paghamon at takot. Ang katawan niya'y maliit, ngunit ang kanyang tindig ay parang isang sundalong handang protektahan ang kanyang teritoryo. Si Ian ang pangalawa ay mas malinaw ang takot sa muka. Ngunit nanatili siyang nakayakap sa kanilang bunsong. Kapat na kayakap sa kanilang bunsong kapatid na babae si Aya. Ang maliit na bata na marahil ay 6 na taong gulang lamang ang siyang pinagmulan ng iyak na narinig ni Gregorio. Ngayoy tahimik na siyang humihikbi ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib ng kapatid, nanginginig sa matinding takot. Para kay Gregorio ang kanilang presensya ay isang insulto. Ang bahay na ito na sagrado sa kanyang mga alaala ay nilapastangan ng mga batang kalye. Ang kanyang plano para sa isang tahimik na pagpanaw ay nawasak. "Hindi niyo ba ako naririnig?" Muling sigaw ni Gregorio. Ang kanyang boses ay mas malakas at mas nakakatakot. "Ito ay pribadong pag-aari. Umalis kayo ngayon din kung ayaw niyong kaladkarin ko kayo palabas at itawag ang pulis." Ang banta ng pulis ay tila nagbigay ng kuryente sa katawan ni Nico. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng desperadong katapangan. Sanay na siya sa mga sigaw at banta ng matatanda. Para sa kanya si Gregorio ay isa lamang sa kanila, isang panganib na kailangang labanan. "Huwag kang lalapit sa amin." Sigaw pabalik ni Nico. Ang kanyang maliit na boses ay basag, ngunit puno ng determinasyon. Dumampot siya ng isang piraso ng nabubulok na kahoy mula sa sahig at itinutok ito kay Gregorio na parang isang espada. "Wala kaming ginagawang masama." Lalong umakyat ang dugo sa ulo ni Gregorio. Isang basahan ang nangahas na labanan siya. Siya na kayang bumili ng buong baryong ito sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. Humakbang siya pasulong handang kunin ang bata sa kuwelyo. Ngunit sa paghakbang niya, biglang dumilim ang buong paligid. Ang sikat ng araw na kanina'y tumatagos sa mga butas ng dingding ay biglang naglaho na, para bang may isang higanting kamay na tumakip sa langit. Isang malakas na kulog ang dumagundong na yumanig sa buong kabahayan. Sinundan ito ng matatalim na kidlat na panandaliang nagliwanag sa mga takot na mukha ng mga bata at sa galit na anyo ni Gregorio. At pagkatapos bumuhos ang ulan, hindi isang ambon, kundi isang marahas na buhos na parang ibinubuhos ang buong karagatan mula sa langit. Ang tunog ng ulan na humahampas sa mga yero at pader na bato ay nakabibingi. Isang malakas na hangin ang pumasok sa mga siwang ng bahay, dala ang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Agad na nagsimulang tumulo ang bubong. Sa una ay paunti-unti, ngunit habang lumalakas ang ulan, ang mga tulo ay naging maliliit na agos ng tubig. "Tingnan niyo ang ginawa niyo," sigaw ni Gregorio sa gitna ng ingay ng bagyo.
kahit na alam niyang wala silang kinalaman sa ulan. Kung umalis kayo agad, hindi sana tayo naabutan nito. Subalit ang kanyang galit ay naputol nang mapansin niya ang isang bagay. Si Aya ang bunsong babae ay nanatiling hindi gumagalaw sa kanyang kinaupuan. Nakatulala lang siya, ang mga mata ay malaki at walang buhay. Isang malakas na tulo mula sa butas na bubong ang direktang bumabagsak sa kanyang balikat, ngunit hindi man lang siya kumukurap. Basang-basa na ang kanyang manipis na damit. "Aya, halika rito!" Sigaw ni Ian, sinusubukang hilahin ang kapatid palayo sa tulo, ngunit tila isang estatwa ang bata, hindi makagalaw dahil sa matinding pagkabigla. Nakita ni Nico ang nangyayari. Binitawan niya ang hawak na kahoy at dinaluhan ang kapatid, pilit itong itinutulak patungo sa mas tuyong bahagi ng sahig. Ngunit si Aya ay parang manikang nabalian, walang reaksyon. Nakatayo lang si Gregorio, pinapanood ang eksena. Ang isang bahagi ng kanyang isip ay nagsasabing, pabayaan sila. Sila ang pumasok dito, problema nila iyan. Ngunit ang isang bahagi na matagal na niyang kinalimutan, isang bahagi na minsay, naging isang ama, ay hindi makatiis. Nakita niya ang nanginginig na katawan ng bata, ang maputla nitong mga labi, ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ng dalawang kapatid nito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang mga paa ay kusa ng gumalaw. Sa 3 malalaking hakbang nilampasan niya ang magkapatid na lalaki. Walang salita, walang pag-aalinlangan, yumuko siya at ginamit ang sarili niyang katawan bilang panangga. Ang malamig na tubig ulan ay bumuhos sa kanyang likod. Ang kanyang mamahaling damit ay agad na nabasa. Naramdaman niya ang lamig na gumapang sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa batang babae na ngayon ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Si Nico at Ian ay napaurong gulat na gulat sa ginawa ng matanda. Ang lalaking ilang segundo lang ang nakalipas ay nagbabantang palayasin sila at ipahuli sa pulis, ay siya ngayong sumasalo sa tubig para sa kanilang kapatid. Sa labas, ang bagyo ay patuloy sa kanyang pananalasa. Isa ba itong bitag? O isang uri ng kabaitan na hindi pa niya kailanman nasaksihan? Isang maliit na kislap ng pasasalamat ang sumibol sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong sinupil ng pader ng kawalan ng tiwala na itinayo ng maraming taon ng pagdurusa. Doon sa sulok mas tuyo, sabi ni Ian. Sa nanginginig na boses itinuturo ang isang bahagi ng sahig na hindi gaanong nababasa. Tumingin si Gregorio sa direksyong itinuro ni Ian. Dahan-dahan umalis siya sa pagkakatayo at maingat na binuhat si Aya. Ang bata ay magaan na parang isang manika at ang kanyang katawan ay nanlalamig. Inilapag niya ito sa tuyong bahagi, malayo sa mga tulo. Pagkatapos ay tumayo siya at humarap sa 2 batang lalaki. "Maghanap kayo ng kahit anong tuyong kahoy." Utos niya, ang boses ay magaspang pa rin, ngunit wala na ang dating bagsik. "Magpaparikit tayo ng apoy." Nagkatinginan ang magkapatid. Sa gitna ng takot, ang utos na yon ay nagbigay sa kanila ng isang gawain, isang bagay na maglalayo sa kanilang isip mula sa lagabog ng bagyo sa labas. Mabilis silang kumilos, kinakalkal ang mga sulok ng bahay para sa mga piraso ng tuyong kahoy mula sa mga sirang muebles at sahig. Si Gregorio naman ay kumuha ng 2 bato mula sa malapit sa pundasyon ng bahay. Umupo siya sa sahig, ang basang likod ay sumasandal sa pader na bato. Sa gitna nila, inayos niya ang mga nakolektang kahoy. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging maririnig sa loob ng bahay ay ang tunog ng 2 batong pinag-uumpog at ang malakas na hagupit ng ulan sa labas. Pagkatapos ng ilang pagsubok, isang maliit na kislap ang lumabas at kumapit sa mga tuyong dahon na inilagay ni Nico. Maingat nila itong hinipan hanggang sa ito'y maging isang maliit at nanginginig na apoy. Ang apoy ay nagbigay ng kaunting init at liwanag na nagtaboy sa kadiliman at lamig. Nag-ipon sila sa paligid nito, 4 na estranghero
na pinagbuklod ng isang bagyo. Ang katahimikan ay hindi komportable puno ng mga hindi sinasabing tanong. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Gregorio ang isang supot na hindi nabasa. Naglalaman ito ng ilang piraso ng tuyong karne. Ito ang baon niya para sa kanyang huling paglalakbay. Hinati niya ito sa 4 na bahagi. Inabot niya ang 3 piraso sa mga bata. "Kumain kayo," sabi niya. Nag-atubili si Nico. Ang pagtanggap ng pagkain mula sa kanya ay parang isang pagsuko. Ngunit ang kumakalam niyang sikmura at ang tingin ng kanyang mga kapatid ay mas malakas kaysa sa kanyang pride. Kinuha niya ang pagkain at ibinigay ang isang piraso kay Ian at isa kay Aya na nagsimula ng kumain ng walang imik. Pinanood sila ni Gregorio habang kumakain. Nakita niya kung paano tinitiyak ni Nico na may sapat na pagkain ang kanyang mga kapatid bago siya mismo kumagat. Nakita niya kung paano sinusubukan ni Ian na pasayahin si Aya sa pamamagitan ng paggawa ng mga anino sa pader gamit ang kanyang mga kamay. Nakita niya ang isang pamilya, isang nasirang pamilya, ngunit isang pamilya pa rin na lumalaban para mabuhay. "Saan ang mga magulang ninyo?" tanong ni Gregorio, hindi para makipag-usap, kundi para malaman ang katotohanan. Nag-iba ang timpla sa paligid ng apoy. Ibinalik ni Nico ang tingin niya sa apoy, ang kanyang maliit na panga ay tumigas. "Patay na sila," maikling sagot niya. "Galing kami sa ampunan sa syudad." Dugtong ni Ian na may takot sa boses. "Tumakas kami." Dito na napatingin si Gregorio. "Bakit kayo tumakas? Hindi ba't mas ligtas doon?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Nico. "Ligtas? Ang lugar na yon ay impyerno. Pinapalo kami. Pinagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Ang lahat ng perang kinikita namin sa pagbebenta sa kalye kinukuha lahat ng namamahala." "Sinong namamahala?" tanong ni Gregorio. "Si Mang Dennis mo." Bulong ni Ian. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, isang anino ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Masama siyang tao. Natahimik si Gregorio. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanya. Alam niya ang hirap ng trabaho. Nagsimula siya sa wala. Ngunit ang ideya ng mga batang pinagsasamantalahan sa isang lugar na dapat sanay kanilang kanlungan ay nagpaalab ng isang uri ng galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang gabi ay lumalim. Ang bagyo ay unti-unting humina at ang malakas na buhos ng ulan ay naging isang mahinang ambon. Dahil sa pagod at sa kaunting init mula sa apoy, isa-isang nakatulog ang mga bata. Si Aya ay nakasandal kay Ian at si Ian naman ay nakasandal sa balikat ni Nico. Magkakayakap sila na parang isang buhol na hindi mapaghihiwalay. Pinagmasdan sila ni Gregorio sa liwanag ng papaat na apoy. Nakita niya ang mga galos sa kanilang mga braso, ang pagod sa kanilang mga mukha kahit sa pagtulog. Hinubad niya ang kanyang mamahaling jacket. Basang-basa ito at puno ng putik. Marahil ay sira na. Ngunit para sa kanya ito na lamang ang natitirang bagay na makapagbibigay ng init. Dahan-dahan maingat upang hindi sila magising, ikinumot niya ito sa 3 magkakapatid. Sumandal siyang muli sa pader. Ang kanyang plano, ang kanyang perpektong pagwawakas ay tila isang malayong panaginip na lamang. Sa loob ng ilang oras, ang bahay na ito na dapat sana'y magiging abo na ay naging isang pansamantalang tahanan. Nang sumunod na umaga ang liwanag ng araw, ang gumising sa kanya. Tapos na ang bagyo. Ang sinag ng araw ay tumatagos sa mga butas, lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa maalikabok na hangin. Ang mga bata ay mahimbing pa ring natutulog sa ilalim ng kanyang jacket. Tumingin si Gregorio sa labas. Ang mundo ay tila bagong linis. Ang dagat ay kalmado at ang langit ay asul na asul. Unti-unting nagising ang mga bata. Ang unang reaksyon ni Nico nang makita si Gregorio ay ang mabilis na pagtayo at pagiging alerto handa
para sa anumang panganib. Nagising din sina Ian at Aya, ang takot ay agad na bumalik sa kanilang mga mata. Hinihintay nila ang sigaw ang pagtataboy. Ngunit si Gregorio ay tahimik lamang na nakatitig sa kanila. Tumayo siya, pinagpagan ang kanyang maruming damit at naglakad patungo sa nasirang pinto. Tumayo siya roon, nakatalikod sa kanila, nakatingin sa dagat. Akala ng mga bata ay aalis na siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya ng hindi lumilingon. "Hindi ko kayo palalayasin," sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at tiyak. "Kahit man lang, hanggat hindi ko pa alam kung anong gagawin sa inyo. Ang gutom ay isang halimaw na walang awa kung Manila." Kinaumagahan, matapos ang bagyo, ang halimaw na yon ay nagsimulang mag-ingay sa loob ng tiyan ng 3 bata at maging sa tiyan ni Gregorio. Ang kapirasong tuyong karne kagabi ay isang malayong alaala na lamang. Ang hangin ay malinis at ang araw ay nagsisimulang magpainit, ngunit walang pagkain. Si Nico, na may responsibilidad na mas matanda kaysa sa kanyang edad, ang unang kumilos. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa bawat sulok ng bahay, naghahanap ng kahit anong maaaring kainin, ngunit wala siyang nakita kundi alikabok at mga piraso ng nabubulok na kahoy. "Kailangan nating pumunta sa palengke," deklara niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Ipinakita niya ang isang maliit na sako na naglalaman ng ilang magagandang kabibe na kanilang pinulot at iilang piraso ng tuyong isda na kanilang nabilad bago pa dumating ang bagyo. "Subukan nating ibenta ang mga ito. Baka sapat na para sa tinapay." Tiningnan ni Gregorio ang kakaunting paninda. Sa kanyang mundo, ang mga yon ay basura. Ngunit sa mundo ng mga batang ito, iyon ang kanilang pag-asa. Tumayo siya, ang kanyang mga buto ay tumutunog sa paninigas dahil sa pagtulog sa sahig. "Sasama ako," sabi niya. Nag-angat ng tingin si Nico. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Para sa kanya, ang matanda ay isang pabigat, isang malaking tao na hindi sanay sa hirap. Ngunit merong isang bagay sa tono ni Gregorio na hindi matatanggihan. Isang tahimik na awtoridad. Tumango na lamang si Nico bilang pagsang-ayon. Ang paglalakbay patungo sa palengke ng bayan ay isang paggising para kay Gregorio. Ang daan ay maputik dahil sa ulan kagabi. Ang kanyang sapatos na gawa sa mamahaling katad ay unti-unting nababalot sa putik. Ang kanyang damit na minsan ay nagkakahalaga ng libo-libo ay lukot, marumi, at ngayon ay mukha na siyang isang pulubi. Habang siya ay nahihirapang humakbang, ang 3 bata ay mabilis na gumagalaw. Ang kanilang mga paa ay sanay na sa bakubakong daan. Nang marating nila ang palengke, isang dagat ng ingay, amoy at kulay ang sumalubong kay Gregorio. Ang sigawan ng mga tindera, ang malansang amoy ng isda na humahalo sa aroma ng mga pampalasa, ang walang katapusang tawaran ng mga mamimili. Ito ang totoong pulso ng buhay, isang mundong malayo sa tahimik at artipisyal na karangyaan ng kanyang mansyon. Humanap si Nico ng isang maliit na espasyo sa gilid ng daanan at inilatag ang kanilang sako. Maingat niyang inayos ang kanilang mga kabibe at tuyong isda. Umupo sila sa likod ng kanilang munting paninda, 3 bata at isang matanda, naghihintay ng himala. At doon nasaksihan ni Gregorio ang kalupitan ng mundo mula sa pinakamababang antas. Ang mga taong dumaraan ay sinusulyapan lamang sila. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagwawalang bahala. Ang iba ay tumitingin ng may pandidiri na para bang ang kahirapan ay isang nakakahawang sakit, isang mayaman na ginang na may mga alahas na kumikinang ang dumaan at tinakpan pa ang ilong. "Alis dyan sa daan, mga pasagabal," sabi ng ginang, winawagayway ang kamay na para bang nagtataboy ng mga langaw. Isang matinding galit ang kumulos sa loob ni Gregorio. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin sa babae na ang halaga ng sapatos niya
ay kayang bumuhay sa mga batang ito sa loob ng 1 taon. Nais niyang ipagsigawan kung sino siya, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Anong magagawa nito? Sa kanyang kasalukuyang anyo, isa lamang siyang matandang palaboy. Ang kanyang kapangyarihan at impluensya ay naiwan sa kanyang mansyon. Dito siya ay walang sinuman. Dahil sa init ng araw at sa gutom si Aya, ay nagsimulang umiyak ng tahimik. Hinaplos ni Ian ang kanyang likod, sinusubukang patahanin. Si Nico ay nanatiling matatag, ngunit nakita ni Gregorio ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Hindi na nakatiis si Gregorio. Dinukot niya ang kanyang bulsa at naramdaman ang ilang piraso ng barya at isang lukot na papel de bangko, ang natitirang pera na lagi niyang dala para sa mga tip. Kinuha niya ito. "Bantayan ninyo ang mga gamit," sabi niya at tumayo. Pumunta siya sa isang maliit na karinderya sa di kalayuan na nagbebenta ng mainit na lugaw. Ang halaga ng 3 mangkok ay halos umubos sa kanyang pera. Maingat niyang dinala pabalik ang mga mainit na mangkok. Nang makita ng mga bata ang pagkain ng kanilang mga mata, ay nanlaki. Ang pagod at pagkabigo sa kanilang mga mukha ay napalitan ng purong kagalakan. "Lugaw?" Masayang sabi ni Ian. Kinuha ni Nico ang isang mangkok at maingat na sinubuan si Aya. Hinihipan muna ang bawat kutsara. Nang makita ni Gregorio ang maliit at nagpapasalamat na ngiti sa labi ni Aya, isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na mas masarap pa kaysa sa pinakamahal na pagkain na kanyang natikman. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na nakaramdam siya ng tunay na kaligayahan. Habang sila'y kumakain, biglang nagbago ang kapaligiran sa palengke. Ang masayang ingay ay unti-unting humina. Ang mga tindera ay biglang naging abala sa pag-aayos ng kanilang mga paninda, iniiwasan ng kanilang mga tingin sa daan. Isang kakatwang tensyon ang lumutang sa hangin. Naramdaman ito ni Gregorio. Nakita niya kung paano biglang nanigas ang katawan ni Nico at kung paano hinila ni Ian si Aya papalapit sa kanya. Pagkatapos nakita niya ang dahilan. 2 malalaking lalaki ang naglalakad sa gitna ng daanan na parang sila ang hari ng lugar. Ang kanilang mga mata ay malamig at mapanuri. Naglalakad sila mula sa isang pwesto papunta sa isa pa, at ang bawat tindera na kanilang dinadaanan ay nanginginig na nag-aabot ng ilang piraso ng pera. Walang resibo, walang pasasalamat. Isang tahimik na transaksyon ng takot. Mga tauhan ni Dennis, sinubukan ni Nico na itago ang kanilang sarili sa likod ng isang poste, ngunit huli na. Isa sa mga lalaki ang nakakita sa kanila. Naglakad ito papalapit ang kanyang mga bota, ay lumilikha ng tunog sa maputik na sahig. "Hoy, anong ginagawa niyo rito?" Tanong ng lalaki, ang boses ay puno ng paghamak. "Akala ko ba nasa ampunan kayo? Nagbebenta kayo ng walang pahintulot." Hindi sumagot si Nico. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga kapatid. Ngumisi ang lalaki. "Ang lahat ng kikitain niyo rito, dapat may parte kami. Ibigay niyo ang benta niyo." Wala pa po kaming benta." Nanginginig na, sabi ni Ian. Tiningnan ng lalaki ang mga walang laman na mangkok ng lugaw. "Wala anong pinambili niyo niyan?" Itinuro niya si Gregorio. "Sino yang matandang yan? Kasama niyo?" Bago pa man makasagot si Gregorio, umiling ang lalaki at tumawa. "Hindi na mahalaga. Babalikan namin kayo." Nagbanta ito at pagkatapos ay tumalikod na para sundan ang kasama nito. Nakahinga ng maluwag ang mga bata. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Mula sa dulo ng kalsada, kung saan nanggaling ang 2 lalaki, isang anino ang lumitaw. Isang lalaking may malaking katawan na kasuot ng maruming sando na nagpapakita ng kanyang mga braso na puno ng tattoo. Naglalakad siya ng may kumpiyansa, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Sinusuri ang buong palengke na parang ito'y kanyang personal na kaharian. Si Dennis. Ang kanyang tingin ay naglakbay sa bawat pwesto, sa bawat mukha hanggang sa wakas,
Ito ay huminto. Dumapo ito sa maliit na grupo na nakaupo sa gilid ng daan kay Nico, kay Ian, kay Aya, at sa estrangherong matanda na kasama nila. Isang mabagal at malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Natagpuan na niya ang mga daga na matagal na niyang hinahanap. Ang nangiti sa mga labi ni Dennis ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa buong palengke. Ang bawat hakbang niya palapit sa kanila ay mabigat at puno ng banta. Ang mga tao sa paligid ay nagkunwaring hindi sila nakikita, ang kanilang mga ulo ay nakayuko, takot na madamay. Sa sandaling iyon, ang masikip na palengke ay naging isang malawak at bukas na arena, at sila ang nasa gitna. Naramdaman ni Gregorio ang pagyanig ng katawan ng mga bata sa tabi niya. Ang takot nila ay halos nahahawakan. Mabilis na tumayo si Nico. Itinulak sina Ian at Aya sa kanyang likuran. Ang kanyang maliit na katawan ay muling naging isang panangga. Nandito lang pala kayo, mga walang utang na loob. Umalingaw-ngaw ang boses ni Dennis, malakas at puno ng paghamak. Huminto siya sa harap nila, ang kanyang malaking anino ay tumatakip sa kanila, nilalamon ng liwanag ng araw. Pinahirapan niyo ako sa paghahanap. Alam niyo bang malaki ang nawala sa akin dahil sa pagtakas niyo? Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Nico. Sa isang mabilis na kilos, sinunggaban niya ang kwelyo ng maruming damit ng bata at itinaas ito mula sa lupa. Ang mga paa ni Nico ay nagpupumiglas sa hangin. Bitawan mo siya. Sigaw ni Ian, sinusubukang tulungan ng kapatid. Ngunit isang tulak lang mula sa malaking kamay ni Dennis ay nagpatumba sa kanya sa maputik na sahig. Nagsimulang umiyak ng malakas si Aya, ang kanyang mga hikbi ay puno ng matinding takot. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Gregorio. Ang lamig at kawalan ng pakiramdam na bumalot sa kanya sa loob ng maraming buwan ay biglang naglaho, napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Ang apoy na ito ay hindi lamang galit. Ito ay isang primordial na damdamin ng isang tagapagtanggol. Nakita niya ang sarili niya sa mga batang ito, ang kanilang pakikipaglaban, ang kanilang kawalan ng pag-asa. At sa mukha ni Dennis, nakita niya ang lahat ng kalupitan at inhustisya sa mundo na minsan ay tinalikuran na niya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kasukasuan ay masakit, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Bitawan mo ang bata, sabi ni Gregorio. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito'y kalmado at puno ng bakal na awtoridad. Nagulat si Dennis. Ibinaling niya ang tingin mula kay Nico patungo sa matandang nakatayo sa harap niya. At sino ka namang matandang hukluban ka? Tanong ni Dennis, isang mapanuyang nangiti ang sumilay sa kanyang labi. Tatay-tatayan ka ng mga pesteng to. Umalis ka sa daraanan ko kung ayaw mong isunod kita sa hukay. Hindi natinag si Gregorio. Sinabi kong bitawan mo ang bata. Nainis si Dennis sa kanyang katapangan. Binitawan niya si Nico na bumagsak sa lupa at umubo habang hinahabol ang hininga. Pagkatapos ay humarap siya kay Gregorio. Inilalapit ang kanyang mukha. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay tumama sa mukha ni Gregorio. Gusto mo palang maging bayani, ha, Lolo? Sabi ni Dennis, at buong lakas niyang itinulak si Gregorio sa dibdib. Dahil sa kanyang edad at sa hindi inaasahang tulak na walan ng balanse si Gregorio, bumagsak siya ng malakas sa maputik na sahig. Ang kanyang ulo ay tumama sa semento. Saglit siyang nahilo. Ang tawanan ni Dennis at ng kanyang mga tauhan ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ngunit ang sakit at kahihiyan ay nagsilbing gasolina sa kanyang nag-aalab na galit. Tumingala siya mula sa sahig at sa mga mata ni Gregorio. Nakita ni Dennis ang isang bagay na hindi niya inaasahan, hindi takot, kundi purong kapangyarihan na tila kayang magpaguho ng mga bundok. Sa isang sulok, isang matandang tindera ng isda, si Aling Pilar, na palihim na nagbibigay ng pagkain sa mga bata. Kapag walang nakatingin, ay hindi na nakatiis. Ang kanyang puso ay kumukulo sa galit.
Sa isang iglap ng tapang, kinuha niya ang kanyang timba na puno ng marumi at malansang tubig na pinagbabaran ng isda. "Hayop ka!" Sigaw niya at buong lakas niyang ibinuhos ang laman ng timba sa mukha ni Dennis. Ang malamig at mabahong tubig ay tumama kay Dennis. Natigilan siya, hindi makapaniwala. Ang buong palengke ay natahimik. Ginamit ni Gregorio ang pagkakataong yon. Habang si Dennis ay nagpupunas ng muka at sumisigaw ng mga mura, mabilis na dinukot ni Gregorio ang isang bagay mula sa kanyang panloob na bulsa. Ito ay isang maliit at lumang aparato na gawa sa metal, isang satellite phone na palagi niyang dala para sa mga emergency, isang bagay na hindi niya inakalang gagamitin pa niya. Sa kabila ng nanginginig na mga kamay, dahil sa galit, mabilis niyang pinindot ang isang numero. Itinapat niya ang telepono sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa nagwawalang si Dennis. "Kumonekta ka kay Attorney Michael Gutierrez." Sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "Sabihin mong emergency, code red." Natahimik siya, sandali nakikinig. Hindi ito ang ama niya. Ito si Gregorio Gutierrez mismo. Ang pangalang Gregorio Gutierrez ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang kulog. Narinig ito ni Dennis. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng pagkalito. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at tiningnan ng maigi ang matandang nakaupo sa putik. Isang matandang marumi, oo, ngunit may hawak na satellite phone. At ang pangalan? Imposible. "Anong sinabi mo?" Nauutal na tanong ni Dennis. Hindi siya pinansin ni Gregorio. Patuloy siyang nagsalita sa telepono. "Michael, nasaan ka man, iwanan mo ang lahat ng ginagawa mo. Kailangan ko kayo ng buong legal team dito sa palengke ng San Roque. Ngayon na. At habang papunta kayo, tawagan mo ang hepe ng probinsya. Sabihin mo sa kanya na kung hindi darating ang kanyang mga tauhan dito sa loob ng 10 minuto, siguraduhin kong bukas ay maghahanap na siya ng bagong trabaho." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong palengke. Ang bawat salita ni Gregorio ay tumatagos sa hangin na parang isang punyal. Hindi na siya isang matandang pulubi. Sa isang iglap siya ay muling naging si Don Gregorio Gutierrez, ang taong nagmamay-ari ng kalahati ng probinsya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Dennis sa pagkatanto. Ang relo na suot ng matanda, kahit na nababalutan ng putik, ay isang Patek Philippe. Ang paraan ng kanyang pag-upo kahit sa putik ay may dignidad. Ang awtoridad sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Ang kulay sa mukha ni Dennis ay biglang nawala. Ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig. Ang halimaw ng palengke ay biglang naging isang maamong kuting sa harap ng isang leon. "Di Don. Don Gregorio." Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Tiningnan siya ni Gregorio. Mula sa sahig ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Itinago na niya ang telepono. "Tapos ka na." Sabi ni Gregorio, ang bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa huling pako ng kabaong ni Dennis. Bago pa man makasagot si Dennis, isang tunog ang narinig mula sa malayo. Isang tunog na unting lumalakas. Ang tunog ng mga sirena. Maraming sirena. Papalapit. Mabilis na papalapit. Ang ugong ng mga sirena ay dahan-dahang humina at napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Dennis kasama ang kanyang 2 tauhan ay kinaladkad na parang mga basahan ng mga pulis na kumikilos ng may di pangkaraniwang bilis at paggalang kay Gregorio. Ang dating hari ng palengke ay nagmamakaawa, sumisigaw ng mga pangakong hindi na mauulit. Ngunit ang kanyang mga salita ay nawalan ng bigat ni lamon ng biglaang pagbabago ng kapangyarihan. Sa gitna ng lahat na natiling nakatayo, sina Gregorio at ang 3 bata. Ang buong palengke ay nakatingin sa kanila. Hindi na ito tingin ng pandidiri o pagwawalang bahala, kundi isang tingin ng pagkamangha, pagtataka
at takot. Sino ang matandang ito na sa isang tawag lang ay kayang magpayanig ng buong puwersa ng pulisya? Dahan-dahang lumapit ang hepe ng pulisya kay Gregorio. Ang kanyang sombrero ay hawak sa dibdib bilang tanda ng sukdulang paggalang. Don Gregorio, sabi ng hepe, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Pasensya na po kayo sa abala. Hindi po namin alam na naririto kayo. Susunod na po kami sa kahit anong ipag-uutos ninyo. Hindi nagsalita si Gregorio. Ang kanyang mga mata ay nasa mga bata. Nakita niya ang pagkamangha sa mukha ni Ian. Nakita niya ang pagtatago ni Aya sa kanyang likuran, hindi na dahil sa takot kay Dennis, kundi dahil sa takot sa atensyon na biglang bumalot sa kanila. At higit sa lahat, nakita niya ang mukha ni Nico. Ang dating nagbabagang paghamon sa mga mata nito ay napalitan ng isang malamig at malayong tingin. Tumingin si Nico sa kanya hindi bilang isang abuelo o tagapagtanggol, kundi bilang isang ganap na estranghero, isang nilalang mula sa ibang mundo. Isang pader. Sa isang iglap, isang hindi nakikitang pader ang biglang itinayo sa pagitan nila. Ayos na kami, sabi ni Gregorio sa hepe bago yumuko para damputin ang sako ng mga kabibe. Uuwi na kami. Ang daan pabalik sa bahay na bato ay napuno ng isang mabigat na katahimikan. Ibang-iba ito sa katahimikan ng takot kanina. Ito ay katahimikan ng distansya ng mga bagay na hindi masabi. Naglalakad si Gregorio sa tabi nila, ngunit pakiramdam niya ay milya-milya ang layo niya. Ang kanyang maruming damit at sapatos na puno ng putik ay hindi na nakapag-alis sa katotohanan na siya ay iba. Ang kapangyarihang ginamit niya para iligtas sila ay siya ring naglayo sa kanila. Habang naglalakad ang isip ni Nico, ay tumatakbo ng mas mabilis pa sa kanyang mga paa. Don Gregorio Gutierrez. Ang pangalan ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Kahit sa kalye, naririnig niya ang pangalang iyon, isang pangalan na iniuugnay sa mga naglalakihang gusali, sa syudad, sa mga pabrika, sa mga politiko. Ang matandang ito ay hindi lang mayaman, siya ay makapangyarihan. At ang mga taong makapangyarihan ay hindi nakatira sa mga gibang bahay. Ang mga taong makapangyarihan ay may sariling pamilya, sariling mga anak, sariling mga apo. Para kay Nico ang lahat ay naging malinaw na parang salamin. Ang pagtulong ni Gregorio sa kanila ay hindi dahil sa kabaitan. Ito ay isang proyekto. Isang bagay na ginagawa ng mayayaman kapag sila ay naiinip. Aayusin niya ang problema si Dennis at kapag tapos na, iiwan na sila sa isang mas maayos na lugar. Isang bagong ampunan. Ang sakit ng pag-iisip na yon ay mas matindi pa kaysa sa sakal ni Dennis kanina. Ito ay ang pamilyar na sakit ng pag-abandona. Nakarating sila sa bahay na bato. Ang lugar na nagsimula nang maging isang kanlungan ay biglang naging malamig at dayuhan muli. Pumasok sila at umupo sa kani-kanilang pwesto sa paligid ng malamig ng abo ng apoy kagabi. Walang nagsasalita. Hindi na matiis ni Gregorio ang katahimikan. Ligtas na kayo ngayon, sabi niya sa malumanay na boses, sinusubukang basagin ang yelo. Pangako hindi na kayo sasaktan ng taong yon. Nag-angat ng tingin si Nico, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Salamat po. Sabi niya, ang kanyang boses ay magalang ngunit walang init. Aayusin niyo po siguro yung ampunan para maging mas maayos na tirahan. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pahayag. Natigilan si Gregorio. Ito na nga. Ito na ang pader. Oo, sagot ni Gregorio. Sisiguraduhin kong magiging isang tunay na tahanan yon para sa mga bata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Nico. Tumango siya. Tapos, doon niyo na po kami iiwan, di ba? Ang mga salitang yon ay tumama kay Gregorio na parang isang sampal. Ang purong sakit at pag-resign sa boses ng bata ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Hindi saan mo nakuha ang ideyang yan.
Mabilis na sagot ni Gregorio ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Ang sabi ko, mananatili ako sa inyo. Pero hindi po ito ang bahay niyo. Putol ni Nico, ang kanyang boses ay hindi na nagtaas, ngunit puno ng bigat ng katotohanan. May mansyon po kayo. May pamilya kayo. Kami. Kami po ay mga bata lang mula sa ampunan. Hindi kami bagay sa mundo niyo. Bago pa man makahanap si Gregorio ng mga salitang sasabihin, mga salitang makapagpapagiba sa pader na yon, isang malakas na ugong ang pumunit sa katahimikan ng dalampasigan. Ang tunog ay hindi galing sa dagat o sa hangin. Ito ang tunog ng malalakas na makina. Sabay-sabay silang napalingon sa labas. Mula sa makitid na daan ng lupa, 3 malalaki itim at makintab na SUV ang marahas na huminto malapit sa bahay. Ang kanilang mga gulong ay sumira sa maputik na lupa na parang mga pangil. Ang mga sasakyan ay mukhang mga alien na bumaba mula sa ibang planeta sa gitna ng kahirapan at kalumaan ng lugar. Bumukas ang mga pinto. Mula sa unang sasakyan, bumaba si Michael, ang kanyang mamahaling suit, ay lukot-lukot ang kanyang mukha ay tila piniga sa pinaghalong pag-aalala at galit. Sumunod si Christine mula sa kabilang pinto, ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga sa kaiiyak. Ang kanilang anyo ay puno ng desperasyon at gulat nang makita ang kanilang ama na nakatayo sa gitna ng mga batang marurungis sa harap ng isang gibang bahay. Humakbang si Michael palapit, nanginginig ang mga kamay. Sa isang kamay niya, hawak niya ang isang pamilyar na sobre, ang sulat ng pamamaalam ni Gregorio. Itinaas niya ito na para bang isa itong ebidensya sa isang krimen. Dad, sigaw ni Michael, ang kanyang boses ay basag at puno ng panunumbat. Anong ibig sasabihin nito? Anong ginagawa mo rito? Hahanapin ka namin na parang mga baliw, iniisip na kung napano ka na. Tapos makikita ka lang naming naglalaro ng bahay-bahayan. Ang sigaw ni Michael ay parang isang kidlat na lalong nagpabiyak sa nagkakagulong mundo ni Gregorio. Ang hangin ay biglang napuno ng tensyon na halos mas naka-suffocating kaysa sa usok. Ang dalawang mundo ni Gregorio, ang nakaraan na kanyang itinatag at ang kasalukuyan na kanyang natagpuan, ay marahas na nagbanggaan sa harap mismo ng gibang bahay na bato. Nakatayo sa isang panig ang kanyang mga anak, sina Michael at Christine, mga simbolo ng kanyang yaman, tagumpay, at ngayon ng kanyang kabiguan bilang ama. Sa kabilang panig nakatayo ang 3 bata, sina Nico yan at Aya, mga simbolo ng kanyang pagkasira, kaligtasan, at ngayon ng isang bagong natagpuang responsibilidad. Siya ay nasa gitna isang tulay na anumang oras ay maaaring gumuho. Akala namin patay ka na. Humagulgol si Christine, tumakbo palapit at yumakap sa braso ng kanyang ama na para bang natatakot itong biglang maglaho. Dad, bakit nahanap namin ang sulat mo? 2 araw. 2 araw kaming hindi natutulog, hindi kumakain, binabaliktad ang buong bansa. Para hanapin ka, iniisip namin ang pinakamasasamang bagay. Ang bawat salita nila ay parang isang suntok sa sikmura ni Gregorio. Sa kanyang pagiging makasarili, sa kanyang pagkalunod sa sariling pighati, hindi niya naisip ang sakit na idudulot niya sa kanila. Nakita niya ngayon ang tunay na takot at pagmamahal sa kanilang mga mata. Isang pagmamahal na binaliwala niya. Patawarin ninyo ako. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin ninyo ako, mga anak. Ngunit ang galit ni Michael ay hindi pa napapawi. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa kanyang ama patungo sa 3 bata na nakatayo sa likuran, nakatingin sa kanila na parang mga peste. At sino sila? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng paghamak. Sila ba ang dahilan ng lahat ng ito? Nagpakapulubi ka para sa kanila. Dad, nababaliw ka na ba? Michael, huwag kang magsalita ng ganyan. Saway ni Gregorio, ang kanyang boses ay muling nagkaroon ng awtoridad. Humakbang siya ng bahagya na, para bang ipinagsasanggalang ang mga bata mula sa masasakit na salita ng kanyang anak. Bakit hindi?
Giit ni Michael humakbang din pasulong. Ang kanilang paghaharap ay naging isang komprontasyon. Tingnan mo ang sarili mo. Ang damit mo ang lugar na ito. Ito ba ang nararapat para sa isang Gregorio Gutierrez? Pagkatapos ng lahat ng pinaghirapan ninyo ni Mommy, itatapon mo lang ang lahat para sa mga batang kalye na hindi mo man lang kilala. Mas kilala ko sila kaysa sa inaakala mo. Sagot ni Gregorio, ang kanyang boses ay tumaas. Ang mga batang ito, sila ang nagligtas sa akin. Nang dumating ako dito, handa na akong mamatay. Handa na akong sumuko. Pero sila sa kabila ng wala sila, binigyan nila ako ng dahilan para mabuhay, ibinahagi nila sa akin ang kanilang pagkain, ang kanilang init, ang kanilang pag-asa, mga bagay na hindi na kayang bilhin ng pera ko. Natawa ng mapait si Michael. Pag-asa, Dad. Realidad ang kailangan mo, hindi isang fairy tale. Ang lugar mo ay sa mansyon, sa boardroom, hindi dito sa basurahan. Ito ang tahanan nila. Hindi mo sila pamilya. Ang bawat salita ay parang isang bala. Sa likuran si Nico ay tahimik na hinila, sina Ian at Aya papalayo, papalapit sa pinto ng bahay. Nais niyang magtago. Nais niyang mawala. Sila ang dahilan ng gulo. Sila ang problema. Nakita ni Christine ang pag-atras ng mga bata. Sa kabila ng kanyang galit, nakita niya ang purong takot sa mukha ni Aya. Medyo lumambot ang kanyang puso. Michael, tama na. Pakiusap niya sa kapatid. Ang importante buhay si Dad. Umuwi na tayo. Umuwi na tayong lahat. Tumingin si Michael kay Gregorio, ang kanyang mga mata ay nag-aalab pa rin. Tama si Christine, Dad. Tapusin na natin ang kabaliwan na ito. Sumama ka na sa amin pabalik sa Maynila. Ngayon na. Ang kanyang tono ay hindi na pakiusap kundi isang utos, isang ultimatum. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon sa dalampasigan. Tumingin si Gregorio sa kanyang mga anak, ang kanyang dugo, ang kanyang laman, ang bunga ng pagmamahalan nila ni Isabel. Mahal niya sila higit pa sa kanyang buhay. Pagkatapos ay lumingon siya sa likuran. Tumingin siya sa tatlong bata na nakasiksik sa may pintuan, tatlong basang sisiw na walang mapuntahan. Nakita niya sa kanilang mga mata ang isang uri ng pangangailangan na hindi pa niya nakita sa kanyang mga anak. Ito ay ang pangangailangan hindi para sa pera o laruan, kundi para sa kaligtasan, para sa isang ama. Sa sandaling iyon, alam ni Gregorio na kailangan niyang pumili. Hindi ito pagpili sa pagitan ng mayaman at mahirap o ng nakaraan at kasalukuyan. Ito ay isang pagpili sa pagitan ng kung sino siya noon at kung sino ang gusto niyang maging ngayon. Huminga siya ng malalim. Hindi ako sasama sa inyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit pinal. Ang bawat salita ay tumama sa magkapatid na parang isang pader. Ano? Nauutal na tanong ni Christine, hindi makapaniwala. Hindi ko sila maaring iwan. Pagpapatuloy ni Gregorio, tumingin ng diretso sa mga mata ni Michael. May responsibilidad ako sa kanila. Hanggat hindi ko nasisigurong ligtas sila at maayos ang kanilang kalagayan, dito lang ako. Ang mukha ni Michael ay namula sa galit at kahihiyan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang kanyang ama, ang makapangyarihang Don Gregorio, ay mas pinipili ang mga pulubi kaysa sa sarili niyang mga anak. Kung ganyan ang gusto mo. Sabi ni Michael, ang kanyang boses ay naging malamig na parang yelo. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matigas na desisyon. Kung mas mahalaga sa iyo ang mga batang riles na yan, kaysa sa amin, bahala ka sa buhay mo. Ito na ang huling salita, ang ultimatum. Alin ang pipiliin mo, Dad? Tanong ni Michael, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pighati. Kami ang pamilya mo. O sila. Tumingin si Gregorio sa mga nagmamakaawang mata ni Christine. Tumingin siya sa matigas at nasasaktang mukha ni Michael. Pagkatapos tumingin siya sa tatlong maliliit na mukha sa pintuan,
mga mukhang puno ng takot na sila ang magiging dahilan ng tuluyang pagkasira ng isang pamilya. Walang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Dito ako mananatili. Sabi ni Gregorio, ang kanyang boses ay isang bulong, ngunit umaling-awngaw ito sa buong dalampasigan na parang isang sigaw. Kasama nila ang pag-alis ng tatlong itim na SUV ay kasing bilis at kasing gulo ng kanilang pagdating. Nag-iwan sila ng mga malalalim na marka ng gulong sa maputik na daan, mga peklat sa lupa na sumisimbolo sa mga peklat na iniwan nila sa puso ng bawat isa. Ang alikabok na kanilang iniwan ay dahan-dahang humupa at muling bumalik ang katahimikan sa dalampasigan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay mas mabigat, mas malungkot. Nakatayo pa rin si Gregorio sa labas nakatanaw sa malayong kalsada kung saan naglaho ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga balikat ay muling bumagsak, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa matinding pagod. Ang pagharap sa kanyang mga anak ay mas nakapanghina kaysa sa pagharap kay Dennis o sa pagtulog sa sahig. Ngunit sa ilalim ng pagod, mayroon siyang naramdamang isang kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong gumawa ng isang mahirap ngunit tamang desisyon. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang tatlong bata na nakatayo pa rin sa may pintuan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkakasala. Para sa kanila, sila ang dahilan. Kasalanan po namin. Bulong ni Nico, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Kung hindi po kami dumating dito, umiling si Gregorio. Naglakad siya palapit at lumuhod sa harap nila upang maging kapantay ng kanilang mga mata. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malumanay na katiyakan. Huwag na huwag ninyong iisipin yan. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Wala kayong kasalanan. Ang problema ay sa amin ng mga anak ko. Isang problemang matagal nang naririyan. Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para harapin iyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Nico. Ang pamilya Nico ay hindi laging tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa kung sino ang nandyan para sa'yo kapag kailangan mo sila. Ito ay tungkol sa pag-aalaga. At sa mga nakalipas na araw, kayo ang naging pamilya ko. Ang mga salitang iyon na puno ng katapatan ay dahan-dahang nagpabagsak sa pader na itinayo ni Nico. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata, isang luhang mabilis niyang pinunasan na para bang ito'y isang kahinaan. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa loob na ginagawang hindi gaanong malungkot ang lugar. Umupo sila sa sahig, hindi na bilang mga estranghero, kundi bilang isang nasirang grupo na sinusubukang buuin ang kanilang mga sarili. Sa sumunod na ilang oras ginawa ni Gregorio ang kailangan niyang gawin. Ginamit niya muli ang kanyang satellite phone, ngunit ngayon ang kanyang mga utos ay hindi na para sa pulisya, kundi para sa pagtatayo. Tumawag siya sa kanyang mga abogado, sinimulan ang mahabang proseso para sa legal na pag-aampon sa tatlong bata. Tumawag siya sa kanyang mga financial manager, nag-utos na maglaan ng isang malaking pondo para sa kumpletong pagbabago ng ampunan sa syudad na may isang kondisyon. Ito ay papangalanan sa kanyang yumaong asawa, ang Isabel Memorial Foundation. Habang nagsasalita siya sa telepono, tahimik na nakikinig ang mga bata. Naririnig nila ang mga salitang paaralan, tiwala mo, kinabukasan. Mga salitang dati ay mga dayuhan sa kanilang mundo. Nang matapos siya isang mahabang katahimikan, ang muling namayani. Para basagin ito, kinuha ni Gregorio ang kanyang pitaka. Mula sa isang lihim na kompartimento, kinuha niya ang isang luma at kupas ng litrato. Ito ay isang litrato ni Isabel noong dalaga pa ito, nakatayo sa mismong dalampasigan sa labas ng bahay na bato. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Ito si Isabel,
Sabi ni Gregorio, ipinapakita ang litrato sa mga bata. Ang lola ninyo. Lumapit ang mga bata para tingnan ito. Ang kanilang mga daliri ay marahan na humaplos sa lumang papel. Siya ang nagturo sa akin kung paano magmahal. Pagpapatuloy ni Gregorio ang kanyang boses ay puno ng alaala. Katulad ninyo, wala rin siyang anumang yaman noon. Ang tanging pag-aari niya ay isang pusong puno ng kabaitan at isang ngangiting kayang magpaliwanag kahit sa pinakamadilim na araw. Lagi niyang sinasabi na ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang mga taong minamahal mo. Habang siya'y nagsasalita, ang kanyang mga mata ay nakapako sa litrato, nawawala sa isang mundong sila lang dalawa ang nakakaalam. Si Aya na tahimik na nakikinig sa buong panahon ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata na laging puno ng takot o kawalan ay nakatitig ngayon sa litrato ni Isabel. Ang kanyang maliit na daliri ay dumapo sa nakangiting mukha sa larawan. Ang lahat ay naghihintay, hindi alam kung ano ang aasahan. Pagkatapos sa gitna ng katahimikan ng hapon, isang maliit na tunog ang lumabas mula sa mga labi ni Aya. Hindi isang hikbi o isang ungol, isang salita. Ganda. Ang salita ay mahina, halos isang bulong, at medyo hindi perpekto, ngunit ito ay malinaw. Ganda. Natigilan ang lahat. Napalingon si Nico at Ian sa kanilang kapatid. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat. Mula noong trauma na nangyari sa kanila, bago sila tumakas sa ampunan, hindi na nagsalita si Aya. Akala nila ay hindi na nila muling maririnig ang kanyang boses. Dahan-dahang itinaas ni Gregorio ang kanyang tingin mula sa litrato patungo kay Aya. Ang mga mata ng bata ay nakatingin sa kanya at sa unang pagkakataon, mayroon itong isang kislap ng pagkilala ng koneksyon. Oo, anak. Sabi ni Gregorio, ang kanyang sariling boses ay nanginginig sa emosyon. Maganda nga siya. Sobrang ganda. Ang isang simpleng salita ay parang isang susi na nagbukas sa lahat ng nakakulong na emosyon. Hindi na napigilan ni Gregorio ang kanyang mga luha. Ang mga luhang ito ay hindi na dahil sa pighati, kundi dahil sa isang napakatinding pasasalamat. Nakita ni Nico ang pag-iiyak ng matanda. Walang pag-aalinlangan lumapit siya at niyakap ito. Sumunod si Ian. At sa huli si Aya na may bagong natagpo ang boses ay sumiksik sa gitna nila. 4 na nasirang kaluluwa magkakayakap sa sahig ng isang gibang bahay na bato. Ang pader na hindi nakikita ay tuluyan ng gumuho. Sa sandaling iyon, hindi na sila si Don Gregorio Gutierrez at ang 3 batang ulila. Sila ay isang pamilya. At alam ni Gregorio sa kaibuturan ng kanyang puso na sa wakas nakauwi na siya. Lumipas ang 1 linggo. Para kay Gregorio at sa mga bata, ang linggong yon ay parang isang panaginip na dahan-dahang nagiging katotohanan. Ang dating tensyon at takot ay napalitan ng isang magaan at komportableng rutina. Araw-araw, tinuturuan ni Gregorio ang mga bata na bumasa gamit ang mga lumang librong naiwan sa bahay. Naglalakad sila sa dalampasigan na mumulot ng mga kabibe habang kinukwentuhan niya sila tungkol sa mga bituin at alon, mga kwentong natutunan niya kay Isabel. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang buhay, naramdaman ng mga bata ang seguridad ng pagkakaroon ng isang abuelo, isang matatag na haligi sa kanilang magulong mundo. Ngunit para kay Gregorio, mayroon pa ring isang kulang na piraso. Tuwing gabi, kapag tulog na ang mga bata, nakaupo siya sa labas ng bahay nakikinig sa mga alon at iniisip ang kanyang 2 anak. Ang sakit ng kanilang huling pag-uusap ay sariwa pa rin isang bukas na sugat na hindi pa naghihilom. Isang hapon, habang naglalaro sina Ian at Aya sa buhanginan at si Nico
ay tumutulong kay Gregorio na magkumpuni ng isang sirang bintana, isang pamilyar na ugong ang kanilang narinig. Isang sasakyan lamang ang papalapit, hindi na tatlo. At ang pagdating nito ay mabagal, maingat, hindi na marahas. Isang itim na SUV ang huminto sa di kalayuan. Bumukas ang pinto ng driver at bumaba si Michael. Mag-isa lang siya. Ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng isang simpleng polo shirt at pantalon. Wala na ang galit sa kanyang mukha. Ang naroon na lang ay pagod, kalituhan at isang malalim na kalungkutan. Napatigil sa pagtatrabaho si Gregorio. Naramdaman ni Nico ang tensyon at mabilis na tumayo sa tabi ng matanda na para bang handang ipagtanggol ito. Naglakad si Michael palapit, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang ama, kundi sa paligid sa gibang bahay sa mga naglalarong bata sa payapang karagatan. Para siyang isang tao mula sa ibang mundo na sinusubukang intindihin ang isang bagong tanawin. Huminto siya ilang talampakan, ang layo mula sa kanila. "Dad," sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, halos isang bulong. Hindi sumagot si Gregorio. Hinintay niya ang susunod na sasabihin ng anak. Pagkatapos ng pag-uusap natin, pagpapatuloy ni Michael, "Hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog. Kaya ginawa ko ang sinabi mo. Ipinahanap ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa ampunan na yon. Pumunta ako doon, Dad." Isang panginginig ang dumaan sa boses ni Michael. Nakita ko ang mga kwarto na walang bintana. Nakita ko ang mga batang payat at may mga pasa. Nakausap ko ang ilan sa kanila. Narinig ko ang mga kwento tungkol kay Dennis. Ang mga kwentong yon. Napahinto siya, na palunok. "Diyos ko, Dad, tama ka. Isang impyerno ang lugar na yon." Tumingin si Michael sa kanyang ama. At sa unang pagkakataon, nakita ni Gregorio ang tunay na pagsisisi sa mga mata ng kanyang anak. "Patawarin mo ako," sabi ni Michael. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. "Naging bulag ako. Bulag sa yaman, sa mga problema ng kumpanya, sa sarili kong mundo. Nakalimutan kong tingnan ang mundo sa labas ng mga pader ng ating mansyon. Nakalimutan kong maging tao." Ang mga salitang yon ay ang tanging hinihintay ni Gregorio. Ang pader sa pagitan nila na gawa sa pride at hindi pagkakaunawan ay nagsimulang gumuho. Humakbang palapit si Gregorio at niyakap ang kanyang anak. Isang yakap na matagal nang dapat ibinigay. Sa balikat ng kanyang ama, umiyak si Michael na parang isang bata, hindi ang makapangyarihang abogado, kundi isang anak na nasaktan at nalito. "Patawarin mo rin ako, anak," sabi ni Gregorio. "Dapat ay kinausap ko kayo. Dapat ay ipinaliwanag ko. Nagkulang din ako." Mula sa likuran ng SUV, isa pang pinto ang bumukas. Bumaba si Christine. Dala-dala niya ang ilang malalaking paper bag. Ang kanyang mga mata ay namamagarin, ngunit meron ng isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. "Akala ko ba kailangan ninyo ng tulong dito?" sabi niya, sinusubukang pag-aani ng sitwasyon. Ang mahabang sandali ng pagkakasundo ay nagpatuloy. Ipinaliwanag ni Michael na pagkatapos niyang bisitahin ang ampunan, naunawaan na niya ang lahat. Naunawaan niya na ang ginagawa ng kanyang ama ay hindi isang kabaluan, kundi isang pagtubos, hindi lang para sa mga bata, kundi para na rin sa kanilang pamilya. Lumapit si Christine sa mga bata na maingat na nanonood mula sa malayo. Lumuhod siya para maging kapantay nila. "Hello," sabi niya sa isang malambing na boses na hindi pa naririnig ng mga bata mula sa kanya. "Ako si Tita Christine. Tingnan niyo, may dala ako para sa inyo." Binuksan niya ang mga paper bag. Sa loob, may mga bagong damit, sapatos at ilang laruan. Hindi ito isang pagbili ng pabor. Ito ay isang alay ng kapayapaan. Sa una nag-atubili ang mga bata. Ngunit nang makita nila ang isang manika na kamukha ng paborito ni Aya sa mga lumang libro, ang kanyang mga mata ay nagningning. Dahan-dahan lumapit si Aya kay Christine. "Gusto mo ba nito?"
Tanong ni Christine iniaabot ang manika. Tumingin si Aya kay Gregorio na tumango bilang pagsang-ayon. Kinuha ni Aya ang manika at niyakap ito ng mahigpit. Pagkatapos sa isang kilos na ikinagulat ng lahat, niyakap din niya ang binti ni Christine. Isang luha ang pumatak sa mata ni Christine habang marahan niyang hinahaplos ang buhok ng bata. Sa sandaling iyon, ang dalawang mundo, ang mansyon at ang bahay na bato, ay nagsimulang magsanib. Tumayo si Christine, hawak ang kamay ni Aya. Tumingin siya sa kanyang ama at kapatid. Pagkatapos ay sa dalawa pang bata. "Dad," sabi niya, "panahon na para umuwi. Umuwi na tayong lahat." Ngunit sa pagkakataong ito, ang salitang umuwi ay mayroon ng ibang kahulugan. Hindi na ito isang utos para iwanan ang nakaraan. Ito ay isang paanyaya para isama ang bagong pamilya sa kanilang tahanan. Tumingin si Gregorio kina Nico at Ian. "Handa na ba kayo?" tanong niya. "May isang malaking bahay na naghihintay sa atin. Isang bahay na nangangailangan ng ingay at tawanan." Nagkatinginan sina Nico at Ian. Ang takot ay napalitan ng pananabik. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, meron na silang pupuntahan. Isang tunay na tahanan. Tumingin si Christine kay Aya na yakap-yakap pa rin ang kanyang bagong manika. "Gusto mo bang sumama sa amin sa malaking bahay, Aya?" tanong niya ng malambing. Tumingin si Aya kay Gregorio, ang kanyang abuelo. Tumingin siya kay Nico at Ian, ang kanyang mga kapatid. Tumingin siya kay Christine, ang kanyang bagong tiyahin. Pagkatapos sa isang maliit ngunit tiyak na kilos, tumango siya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating nakabibinging katahimikan sa mansyon ng mga Gutierrez ay isang malayong alaala na lamang. Ang malawak na mga pasilyo na dati nilalamon ng anino ng kalungkutan ay ngayon puno na ng buhay ng liwanag at ng isang tunog na matagal nang nawala, ang halakhak ng mga bata. Ang pagdating ni Nico, Ian at Aya ay parang isang tagsibol na dumating pagkatapos ng isang mahaba at malupit na taglamig. Ang bawat sulok ng mansyon ay nagkaroon ng bagong kwento. Ang dating formal na hardin ay naging isang palaruan kung saan si Ian ay nagpapalipad ng saranggola habang si Aya ay masayang tumatakbo, hinahabol ang mga paru-paro. Ang tahimik na silid-aklatan na dati pinamumumugaran ng alikabok at pighati ay naging lugar kung saan tinutulungan ni Michael si Nico sa kanyang mga aralin sa matematika. Ang kanilang mga boses ay nagpapalitan ng mga tanong at paliwanag. Si Gregorio ay isang bagong tao. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay nawala na palitan ng isang bagong sigla. Hindi na siya ang matandang naghihintay ng kamatayan sa kanyang silyon. Ngayon, siya ang unang nagigising sa umaga para ihanda ang agahan ng kanyang mga bagong apo. Ang kanyang mga araw ay puno na ng layunin. Siya ang naghahatid sa kanila sa paaralan, ang nanonood sa kanilang mga laro, at ang nagbabasa sa kanila ng mga kwento bago matulog. Ang Isabel Memorial Foundation ay naging kanyang bagong legasiya. Ang dating ampunan na impyerno ay ganap na giniba. Sa lugar nito, isang bagong gusali ang itinayo. Isang modernong pasilidad na may maliliwanag na silid-aralan, isang malawak na palaruan, at higit sa lahat mga kawani na may tunay na malasakit at pagmamahal sa mga bata. Naging kanlungan ito para sa daan-daang ulila, isang buhay na monumento sa kabutihan ni Isabel. At ang bahay na bato, sa dalampasigan, hindi ito giniba ni Gregorio. Sa halip, ipinaayos niya ito ng may pag-iingat. Ang mga butas sa bubong ay tinakpan, ng mga nabubulok na kahoy ay pinalitan, at ang mga bintana ay nilagyan ng mga bagong salamin. Ngunit pinanatili niya ang lumang itsura nito, ang mga pader na bato na saksi sa kanilang kwento. Naging isa itong bahay bakasyonan para sa pamilya, isang lugar kung saan sila bumabalik upang alalahanin kung saan sila nagsimula. Ginawa rin itong isang maliit na community center para sa mga bata ng kalapit na fishing village na nag-aalok ng libreng pagkain at pag-aaral. Isang maaraw na hapon, nakatayo si Gregorio
Sa hardin ng mansyon, sa tabi niya si Aya na ngayon ay mas malusog at masayahin ay maingat na dinidiligan ang isang usbong ng rosas. Ganito lolo, tanong ni Aya ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sigla. Ganyan-ganyan nga mahal ko. Sagot ni Gregorio isang ngiti ang nakaukit sa kanyang mukha. Dahan-dahan lang para hindi malunod ang mga ugat. Sa di kalayuan sa damuhan, naglalaro ng bola sina Nico at Ian kasama si Michael. Ang tawanan nila ay umaabot hanggang sa kinaroroonan ni Gregorio. Si Christine na nakaupo sa isang bench ay abala sa pagguhit sa kanyang sketchbook, hindi na mga disenyo ng damit kundi mga larawan ng kanyang bagong pamilya. Tumingala si Gregorio at ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang malaking portrait na nakasabit sa dingding ng terasa. Ito ang paboritong larawan ni Isabel, ang kanyang nangiti ay tila nabubuhay sa sikat ng hapon. Dati kinakausap niya ang larawang iyon na puno ng pighati at pangungulila. Ngayon, iba na. Lumapit siya sa portrait, inayos ang pagkakasabit nito at marahang hinaplos ang pisngi sa larawan. Tingnan mo mahal, bulong niya hindi sa isang alaala, kundi sa isang presensyang nararamdaman pa rin niya. Tingnan mo ang hardin na itinayo natin. Puno na ulit ito ng mga bulaklak. Hindi na siya naghihintay ng sagot. Hindi na niya kailangan. Ang sagot ay nasa halakhak ni Ian, sa seryosong konsentrasyon ni Nico, sa matamis na boses ni Aya. Ang sagot ay nasa pagkakasundo nila ni Michael at sa bagong natagpuang kaligayahan ni Christine. Hindi na siya si Gregorio Gutierrez ang bilyonaryo. Siya na ngayon si Lolo Gorio ang ama at ang tagapagtanggol ng isang bagong henerasyon. Ang kanyang kalungkutan ay naglaho hindi dahil nakalimutan na niya si Isabel, kundi dahil natutunan niyang muli kung paano magmahal. Ang pag-ibig na yon na minsan niyang inakalang namatay kasama ng kanyang asawa ay muling nabuhay sa mga mukha ng tatlong batang nagligtas sa kanya mula sa kadiliman. At natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa lahat, na ang isang pusong nasira ay hindi nangangahulugang wakas na. Minsan sa mga bitak nito pumapasok ang liwanag. Sa paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila, sa kalangitan, tinawag ni Gregorio ang lahat. Halina kayo. Sigaw niya. Handa na ang hapunan. At habang sila'y naglalakad, pabalik sa loob ng mansyon, isang mag-anak na buo at masaya, naghahawak kamay sila. Ang dating malamig at malawak na dining hall na minsan ay naging saksi sa malungkot at tahimik na mga hapunan ni Gregorio ay ngayon puno na ng kwentuhan at masiglang tawanan. Ang mahabang lamesa na gawa sa mahogany ay hindi na mukhang malaki at walang laman. Puno na ito ng pagkain ng mga pinggan at higit sa lahat ng mga taong nagmamahalan. Naupo si Gregorio sa dulo ng mesa sa kanyang karaniwang pwesto. Mula doon, pinanood niya ang eksena sa kanyang harapan. Si Michael ay nakikipag-asaran kay Nico tungkol sa isang laro sa eskwela. Si Christine ay maingat na pinuputulan ng pagkain si Aya. Si Ian ay masayang nagkukwento tungkol sa aso ng kanilang kapitbahay. Ang lahat ng ito, ang ingay, ang kaunting gulo, ang init ng pagsasama-sama, ito ang musika na matagal nang hinahanap ng kanyang kaluluwa. Hindi na niya kailangan ang mga alaala para maramdaman ang pagmamahal. Ang pagmamahal ay naririto buhay at humihinga sa kanyang harapan. Naintindihan niya na ang pagkawala ni Isabel ay hindi ang katapusan ng kanyang kwento, kundi isang masakit na kabanata na nagbigay daan sa isang bagong simula. Ang kanyang yaman ay hindi na nasusukat sa mga numero sa kanyang bank account, kundi sa bilang ng mga ngiti sa paligid ng kanyang hapagkainan. Ang kanyang imperyo ay hindi nagawa sa semento at bakal, kundi sa mga yakap sa mga pangarap ng mga batang kanyang pinalalaki. At sa pag-asang ipinapasa niya sa kanila, tumingin siyang muli sa labas sa papadilim na kalangitan kung saan nagsisimulang sumilip ang mga unang bituin. Alam niyang sa isang lugar doon nakangiti si Isabel,
Hindi dahil nakalimutan na niya ito, kundi dahil sa wakas, natutunan na niyang muling mabuhay. Ang kalungkutan ay isang anino na laging nariyan, ngunit hindi na nito kayang talunin ang liwanag. Dahil sa bawat bagong umaga, habang may mga batang tumatawag sa kanya ng lolo, laging may dahilan para bumangon. Laging may dahilan para magpatuloy. Lumipas ang 3 buwan. Ang mansyon ng mga Gutierrez ay naging isang tunay na tahanan. Sa malaking hapagkainan tuwing umaga, ang dating katahimikan ay napalitan ng masayang kwentuhan. Lolo, si Ian po tinago, yung sapatos ko. Sumong ni Aya ang kanyang boses, ay malinaw at puno ng sigla habang sinusubukang abutin ang pritong itlog. Hindi baka kinain lang ng mga langgam na nakatira sa ilalim ng kama mo. Sagot naman ni Ian na may kasamang tawa. Ngumiti si Gregorio. Ang mga simpleng pag-aasaran na ito ay musika sa kanyang pandinig. Tumingin siya sa paligid ng mesa. Si Christine ay abala sa paglalagay ng palaman sa tinapay ni Aya. Si Michael ay nagbabasa ng balita sa kanyang tablet, ngunit paminsan-minsan ay napapangiti sa mga biruan ng mga bata. Si Ian at Aya ay tila mga isda na lumalangoy sa kanilang bagong mundo, masaya maliksi at ganap na panatag. Ngunit nang ang kanyang tingin ay dumapo kay Nico, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Sa gitna ng lahat ng ingay at tawanan si Nico ay tahimik. Nakayuko siya sa kanyang plato. Ang tinidor ay walang malay na tinutusok-tusok ang pagkain. Mayroong isang distansya sa kanyang mga mata, isang anino na hindi kayang abutin ng maningning na ilaw mula sa mga chandeliers sa itaas. Nakikita ni Gregorio ang aninong iyon. Ito ang anino ng isang sundalong hindi pa rin makapaniwalang tapos na ang giyera. May problema ba sa pagkain na po? Malumanay na tanong ni Gregorio. Nag-angat ng tingin si Nico, tila nagulat. Umiling siya ng mabilis. Wala po, Lolo. Masarap po. Ngumiti siya, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Muli siyang yumuko at nagsimulang kumain, ngunit halatang pilit. Excited na ako. Biglang sabi ni Christine, pumapalakpak na parang bata. Ang taunang charity ball ng foundation ay sa susunod na buwan na. Ito na ang pagkakataon para opisyal na ipakilala ang mga pinakamagaganda kong pamangkin sa lahat. Medyo natigilan si Michael. Sigurado ka ba, Christine, baka masyadong biglaan para sa kanila? Maraming tao doon, maraming tititig. Ang pag-aalala sa kanyang boses ay isang malinaw na tanda ng kanyang pagbabago. Dati ang mahalaga lang sa kanya ay ang imahe. Ngayon, ang nararamdaman ng mga bata ang kanyang inuuna. Kaya nga natin sila isasama. Sagot ni Gregorio, ang kanyang tingin ay hindi inaalis kay Nico. Para ipakita sa lahat na sila ay bahagi ng pamilyang ito. Pero, dagdag niya, pupunta lang tayo kung gusto ninyong lahat. Ang linggo ay nagpatuloy. Ang anino sa mga mata ni Nico ay lalong lumalim. Hanggang isang hapon, isang tawag mula sa eskwelahan ang gumimbal sa kanilang payapang mundo. Pagdating ni Gregorio sa opisina ng prinsipal, nakita niya si Nico na nakaupo sa isang silya. Ang kanyang labi ay may maliit na sugat at ang kanyang damit ay may bahid ng dumi. Sa kabilang silya, isang batang lalaki na may mamahaling uniforme ang umiiyak, hawak ang namumula nitong ilong. Kasama nito ang kanyang ina, isang babaeng puno ng alahas at galit. Don Gregorio, simula ng prinsipal halatang hindi komportable, nagkaroon po ng insidente. Insidente, binugbog ng ampon na, yan ang anak ko. Sigaw ng babae, itinuturo si Nico. Hindi ko alam kung anong klaseng bata ang pinulot niyo sa lansangan, pero walang lugar ang mga basagulero sa isang disenteng paaralan. Hindi nagsalita si Gregorio. Kalmado niyang tiningnan si Nico. Ang bata ay nakayuko, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tahimik na inayos ni Gregorio ang lahat. Humingi siya ng paumanhin sa pamilya ng bata at tiniyak sa prinsipal
na hindi na mauulit ang pangyayari. Sa loob ng sasakyan, pauwi ang katahimikan ay mas mabigat pa sa semetoto. Hindi tumingin si Gregorio kay Nico. Hindi rin nagsalita si Nico. Pagdating nila sa mansyon, dumiretso sila sa silid-aklatan. Isinara ni Gregorio ang malaking pinto na gawa sa kahoy. Pinaupo niya si Nico sa isang silyang katad. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Umupo siya sa tapat nito, tinitigan ito ng may pag-unawa at nagtanong ng isang simpleng tanong. Bakit, Nico? Iyon lang. Ang simpleng tanong na yon ang nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Nico sa paligid ng kanyang sarili. Biglang humagulgol ang bata. Isang iyak na hindi iyak ng sakit, kundi iyak ng matinding pagkalito at pagod. Sinabi niya, sabi ni Nico sa pagitan ng mga hikbi. Sinabi niyang pulubi lang ako, na pinulot niyo lang ako. Tinanong niya kung nasaan ang mga magulang ko. Tapos sinabi niyang, wala pala akong magulang. At sinuntok mo siya dahil doon. Hindi. Sigaw ni Nico, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Tumayo siya, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Doon sa kalye, kapag may umaaway sa amin, alam ko ang gagawin. Alam ko kung paano lumaban. Alam ko kung sino ang kalaban. Dito hindi ko alam. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay sa paligid ng marangyang silid. Dito ang pagkain ay laging nasa mesa. Ang mga pinto ay may kandado. Walang umaaway kay Aya. Walang nagnanakaw kay Ian. Wala na. Wala na akong silbi. Ang huling mga salita ay lumabas na parang isang bulong ng desperasyon. Tumingin siya kay Gregorio, ang kanyang mga mata ay puno ng isang takot na mas malalim pa sa takot niya kay Dennis. Paano kung isang araw, magising kayo at maisip niyong hindi na kami kawawa? Paano kung hindi na kami interesante? Ibabalik niyo po ba kami? Sa wakas na intindihan ni Gregorio ang lahat. Ang problema ay hindi ang ibang tao. Ang problema ay ang pagkakakilanlan ni Nico. Ang buong buhay niya ay ginugol sa pagiging isang tagapagtanggol. Ngayon, sa isang mundong ligtas at payapa, hindi niya na alam kung sino siya. Lumapit si Gregorio at niyakap ng mahigpit ang nanginginig na bata. Hinayaan niya itong umiyak sa kanyang dibdib. Hindi ka na tagapagtanggol ngayon, Nico. Bulong ni Gregorio, hinahaplos ang buhok ng bata. Hindi na yan ang trabaho mo, dahil nandito na ako. Nandito na kami ni Tito Michael at Tita Christine. Humiwalay siya sa yakap at tiningnan ng bata sa mata. Naiintindihan ko, kaya bibigyan kita ng isang bagong trabaho. Isang mas mahirap na trabaho. Ano po yon? Tanong ni Nico, pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang maging isang bata. Sagot ni Gregorio. Ang maglaro, ang mag-aral, ang magkamali. At higit sa lahat ang matutong magtiwala na hindi ka na namin iiwan, kahit kailan. Natahimik si Nico, pinoproseso ang lahat. Tungkol sa party, sabi ni Gregorio. Subukan natin. Kung sa unang 5 minuto pa lang ay hindi mo na gusto, kahit walang paalam aalis tayo agad. Tayong dalawa. Pangako yan. Itinaas niya ang kanyang hinliliit. Pinky promise. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang itinaas din ni Nico ang kanyang hinliliit at isinabit ito sa daliri ng kanyang lolo. Isang maliit na kilos, ngunit para sa kanilang dalawa ito ay isang kontratang mas matibay pa sa anumang dokumentong legal. Ang kontrata ng pagtitiwala. Ang gabi ng charity ball ay dumating. Ang mansyon ng mga Gutierrez ay nabago at naging isang kumikinang na paraiso. Ang mga ilaw mula sa mga kandilero ay sumasayaw sa mga pader na gawa sa marmol at ang hangin ay puno ng tunog ng malumanay na musika ng piano at ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak. Ang mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa bansa ay naglalakad-lakad. Hawak ang kanilang mga kopita ng champagne, ang kanilang mga alahas ay kumikinang na parang mga bituin. Sa gitna ng lahat ng ito,
Sa tuktok ng malawak na hagdanan, nakatayo ang pamilya Gutierrez. Si Gregorio sa kanyang eleganteng tuksido ay mukhang muli bilang ang patriarka na dati niyang pagkatao. Sina Michael at Christine ay nasa kanyang magkabilang gilid, ang kanilang mga ngiti ay magalang, ngunit ang kanilang mga mata ay mapagmatsyag. Sa pagitan nila, nakatayo ang tatlong bata. Si Ian at Aya sa kanilang mga bagong damit ay kapwa na mangha at medyo natatakot sa dami ng tao. Ngunit si Nico, sa kanyang maliit na suit, ay mukhang isang batang sundalo na ipinadala sa isang hindi pamilyar na larangan ng digmaan. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, ang kanyang mga balikat ay tensyonado. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Gregorio. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw, sinusuri ang bawat mukha, bawat anino, naghahanap ng panganib na hindi naman talaga naroroon. Habang sila'y bumababa sa hagdanan ng mga bulungan, ay nagsimulang gumapang na parang mga ahas. Ayan na sila, ang mga ampon. Nakakaawa, ngunit napakaswerte nila. Tingnan mo, parang hindi sila komportable. Naramdaman ni Gregorio ang panginginig ng kamay ni Nico. Yumuko siya ng bahagya at bumulong. 5 minuto. Tandaan mo ang usapan natin. Tumango si Nico, ngunit hindi inaalis ang tingin sa paligid. Ang gabi ay nagpatuloy. Maraming tao ang lumapit para batiin sila. Ang kanilang mga ngiti ay matamis, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamausisa. Sina Gregorio, Michael at Christine ay magalang na sinasagot ang kanilang mga tanong. Ngunit ang tensyon sa katawan ni Nico ay hindi nawawala. Pagkatapos ang sandaling kinatatakutan ni Christine ay dumating. Lumapit si Elena, isang matagal ng kaibigan ng pamilya, na kilala sa kanyang matalas na dila at mapanghusgang mga mata. Christine, Michael, mahal. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay matamis na parang pulot, ngunit may nakatagong lason. Hinalikan niya sila sa pisngi bago ibaling ang kanyang tingin sa mga bata. At ito na pala ang mga bagong karagdagan sa pamilya. Sila ang mga pamangkin ko, Tita Elena. Sabi ni Christine, ang kanyang boses ay matatag. Si Nico, Ian at Aya. Oh, syempre, sabi ni Elena na may isang peking ng ngiti. Itinuon niya ang kanyang atensyon kay Gregorio. Gregorio, napakabuti talaga ng iyong puso. Matapos ang lahat ng iyong mga tagumpay sa negosyo ngayon naman, ay may bago kang charity project. Nakakatuwa. Sinadya niyang lakasan ang kanyang boses para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Ang salitang project ay tumama kay Nico na parang isang sampal. Yumuko siya, nais na maging invisible. Ito na yon, ito ang katotohanan. Isa lang siyang proyekto. Ngunit bago pa man makapagsalita si Gregorio, humakbang pasulong si Christine. Ang dating mahiyain at laging nag-aalala sa sasabihin ng iba ay nawala. Sa sandaling iyon, siya ang anak ng kanyang ama. Hindi sila project ni Tita Elena. Sabi ni Christine, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na kayang pumutol ng bakal. Tumingin siya sa paligid sa mga nagbubulungang bisita. Para sa kaalaman ng lahat, ang tatlong batang ito ay hindi lamang tinutulungan ng aking ama. Sila ay bahagi ng aming pamilya, dugo ng aming dugo sa puso, kung hindi man sa kapanganakan. Maingat niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Nico, isang kilos ng proteksyon at pagmamalaki. Sila ang mga pamangkin ko, at sino mang hindi rumespeto sa kanila ay hindi rin rumerespeto sa akin. Isang nakakagulat na katahimikan ang bumalot sa kanilang grupo. Si Elena, na hindi inaasahan ng ganitong katapangan, ay natigilan at walang masabi. Sa sandaling iyon, lumapit si Gregorio, isang malumanay na ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang hindi na niya kailangang lumaban para sa kanila. Ang kanyang mga anak na ang gagawa noon, kinuha niya ang mikropono mula sa entablado. Magandang gabi sa inyong lahat. Sabi niya, ang kanyang boses
ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Nais kong samantalahin ang pagkakataong ito para opisyal na ilunsad ang isang bagay na napakahalaga sa aking puso, ang Isabel Memorial Foundation. Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa mga layunin ng foundation tungkol sa pagtulong sa mga batang nangangailangan. Marami ang nagtatanong kung ano ang nagbigay inspirasyon sa akin para simulan ito. Ang inspirasyon ko? Huminto siya at lumingon. Iniabot niya ang kanyang kamay sa 3 bata. Ang inspirasyon ko ay naririto mismo sa tabi ko. Inakay niya sina Nico, Ian at Aya papunta sa gitna ng entablado. Itong 3 magigiting at napakabuting mga bata. Madalas nating isipin na ang mga mayayaman ang tumutulong sa mga mahihirap. Pero ngayong gabi, gusto kong sabihin sa inyo ang totoo. Hindi sila ang mga nailigtas. Ako ang iniligtas nila. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng mga bata na para bang ipinapakita sila sa buong mundo. Sila ang aking mga apo, ang aking yaman, ang aking legasiya. Isang alon ng palakpakan ang pumuno sa bulwagan. Sa pagkakataong ito, ito'y tunay taos puso at puno ng paghanga. Sa entablado sa ilalim ng maningning na mga ilaw, dahan-dahang itinaas ni Nico ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nakayuko. Nakatayo siya ng tuwid, hindi na bilang isang pulubi o isang proyekto, kundi bilang isang Gutierrez. Kinabukasan pagkatapos ng party, payapa ang lahat. Nagtungo si Gregorio at Nico sa hardin. Huminto sila sa isang maliit na bahagi ng lupa na walang tanim. Ito, sabi ni Gregorio, ay sayo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na buto ng puno ng nara. Inilagay niya ito sa palad ni Nico. Ang trabaho mo dati ay ang lumaban, sabi ni Gregorio. Ngayon iba na. Ang trabaho mo ngayon ay ang mag-alaga, ang magtanim, ang maghintay, at ang panoorin ng isang bagay na maliit na lumaki at maging matatag. Kinuha ni Nico ang buto. Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos lumuhod siya sa lupa at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Maingat niyang inilagay ang buto sa lupa at tinabunan ito. Mula sa malayo pinanood sila ng buong pamilya. Si Michael na nagtuturo kay Ian kung paano mag-ayos ng isang sirang laruan. Si Christine na nagbabasa ng libro para kay Aya. Tumingin si Gregorio sa kanyang pamilya. Isang pamilyang binuo mula sa mga sirang piraso. Isang pamilyang pinagtibay ng pagsubok at pinagbuklod ng pagmamahal. Nakita niya si Nico na nakaluhod pa rin, marahang dinidiligan ang lupang pinagtaniman niya. Hindi na siya isang tagapagtanggol na laging handa sa panganib. Siya na ngayon ay isang hardinero, isang tagapag-alaga ng buhay. At sa wakas, naramdaman ni Gregorio ang isang ganap na kapayapaan. Ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng mainit na sikat ng araw na nagbibigay buhay sa kanilang bagong hardin.